Mga inutil ka mo sila. Mga inutil sila. Dapat sila para sa bayan, hindi para sa mga politiko. Palang, mahalata mo na nagkakaroon ng sabuatan ang Comelec and also the Supreme Court. Yan. Show sila para lang protektahan si Sara na hindi magkaroon ng impeachment trial. Escudero! Cheese! 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 Expired! Cheese! Diba? Panis! Nakakasuka! No, yun ang image ng Senate President at buong institusyon ng ating Senado. According to the words of Pimentel, Nene Pimentel, ayaw niya ng damaged institution. Ngayon, ang ating Senador, Cheese Escudero, kasama ang 18 ng mga Senador, naging damaged Senate na, damaged institution na ang ating Senado. Kaya nakakasuka, no? Mabuti pa sa elementary school, pinag-uusapan ang mga kaso. Buti pa sa mga barangay, nililitis ang mga kaso. Pero dito sa Senado, tiniterminate at pinapabayaan. So, yun po ang problema natin. Kaya, nawa, mabuksan ang ating isipan, maghalal tayo ng mas mabuti pa mga senador this coming 2028. So, yun po, kasama ko po dito yung mga educating families coming from Camarin at Commonwealth. Kanina ang mga taga-Payatas doon sa House of Representatives. Dito kami at interesado kami sa impeachment ni Sara Duterte dahil alam namin na marami sa mga confidential funds na gamit sa pagbayad, sa pagpatay ng mga innocent civilians. Kaya kailangan po natin litisin at ilabas ang katotohanan dito. At ito lang talaga ang gusto namin. Mahayag ang katotohanan. At kung sino man ang sagabal sa paghahanap ng katotohanan ay nagkakasala, sabi ni Archbishop Soc Villegas at ibang kaparian. Kaya nahinahamon ko rin ang aking kapatid na mga kaparian, mga obispo, lumabas po tayo, samahan natin ang sabayang Pilipino, labanan ang Senado ng Cheese Escudero na ito. Maraming salamat. Isang maalab na pagbati para sa ating lahat mula sa De La Salle, Philippines. Opo, kaming mga Lasalliano ay kasama ninyo sa panawagang ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kami po ay isa sa mga institusyong naunang naglabas ng statement. Kung kaya, kami rin ay physically nandito para kasama ninyo sa panawagang litisin si Sara Duterte. Bakit? Una, sundin natin ang konstitusyon. Si Cheese Escudero, nakasama namin yan noong impeachment kay Gloria. Ngayon, bakit iba ang kanyang tono? Sa magkanong halaga? Nasaan ang prinsipyong ipinaglaban natin noon pa? Accountability, justice, human rights, and democracy. Bakit nawala? Cheese, gumising ka na. Kagaya rin po ni Alan Cayetano, nasa minority sila doon. Kasama natin sila noon. Bakit? Naiba ang landas. Yun po ang napakalaking tanong. Noon din po, kasama ninyo mga taga-Lasal, noon pa. Para sa katotohanan, yung accountability sa public service, napatansikin at huwag nang iboto ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sapagkat marami tayong mamamayan na naghihirap hanggang ngayon. Kung papayagan ninyo na makalusot ang gumastos
ng 125 million sa 11 days lang po. Sayang naman yung perang ipinayad kay Mary Grace Piatos. Huwag magpalusot at sasabihin sa amin, intelligence fund, hindi pwedeng sabihin ang tunay na pangalan. Hindi po tama yun. Kahit sa mga intelligence fund, dapat po meron pa rin pangalan at pwede pa nating i-trace. Pwede bang i-trace ng Commission on Audit? Hindi po pwede puro subname lang o mga pseudonym o gawa-gawang resibo. Kung kaya kami sa Lasal ay kasama ninyo para makita natin ang buong ebidensya. Saka pa yung paghahatol kung guilty o hindi. Bakit? Anong kinatatakutan ng Senado? Kayong 18 mga senador na hindi sumunod sa konstitusyon, sumagot kayo sapagkat mali po yan ang nakalagay lang sa konstitusyon. Kapag natanggap ninyo ang articles of impeachment, it shall proceed forthwith. Lahat tayo merong Webster Dictionary. Pwede mo pang i-AI kung hindi mo alam. Pwede mo rin pong i-click lang sa Word. Nandun yung synonym. Ang ibig sabihin kasamang cheese, immediately. Walang ibang sabihin. Immediately. Bakit? Pilospon mo ng 4 na buwan, in-schedule mo ng June 2, ngayon, in-schedule mo pa ngayon ulit, ngayon, binorjak mo na kahapon o kagabi, ipinasa mo sa House of Representatives. Wala rin po yon sa konstitusyon. Kahit hindi ako abogado, naintindihan ko yun. Bakit kayong 18 hindi nyo naintindihan? Kailangan pa ng 30 minutes o 1 hour na orientation. Kami mga taga-Lasal, pwede namin ibigay yun. Sapagkat nandun naman kami sa mga magagaling na universidad. Hindi ba ba? Tama ba? Kung kailangan nyo ng tulong para maunawaan, sana humingi siya. Nandyan ang UP kung saan kami pareho galing. Nandyan ang Ateneo at marami pang eskwelahan magagaling sa Pilipinas. Forthwith lang hindi mo naintindihan. Ano ba naman, kuya? Hindi ko masasabi kung nabayaran ka, pero hindi mo rin kami pagdudahan at kung magsuspetsya kami sa'yo. Dapat kayong 18 magpaliwanag sa taong bayan kasi wala pong remand. Diretso ang trial. Iyan ang sinabi ng konstitusyon. Kung kaya, mula ngayon, kahit noon pa, ang mga taga-Lasal, kasama po ninyo sa pagtutulak natin, sa advokasya natin, sa para sa katotohanan, hustisyang panlipunan at accountability sa serbisyo publiko. Maraming salamat po. Bishop Deogracias S.E. po sa inyong lahat. Tayo ay naririto ngayon. Ito ay hindi lang ipinahintulot kundi ginugusto ng Panginoong Diyos. Sapagkat tayo ay natitipon dito upang ipahayag ang ating pagkilala sa katarungan, pagkilala sa kapayapaan na dapat na umiral sa ating bansa. At sa mga nagaganap ngayon, nakikita natin na hindi ito nangyayari. Kaya bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan ng bansang ito, nais natin ipahayag sa pamamagitan nitong ating pagtitipon-tipon ngayon na ang mga nangyayaring ating binabanggit ngayon ay hindi dapat na nagaganap. At tayo ay naririto at kasama ng marami pang iba na hindi nakapalito. Hinahangad natin ang mga pagbabago. Nawa ang mga pagbabagong ito ay madama ng marami, lalong-lalo ng mga kinaukulan at ito'y kanilang ganapin.
Kaya sa inyong mga naririto, mabuhay kayo at nawa laging mag-alab sa inyong mga puso at sa ating pagraraysa ang tunay na pagmamahal sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Nawa dumami pa tayo at maging bukas ang ating mga mata at puso sa mga nagaganap sa ating bansa. At pangalawa, sana makarating ito sa ating mga pinag-uukulan ng pansin ngayon. Yaong mga nasa pamahalaan na dapat ay naglilingkod sa ating bayan na nahalal upang manguna sa pagbibigay ng mabuti para sa ating bansa. Ngunit malungkot at masakit ang mga nangyayari, ang kanilang pagtingin sa kanilang mga tungkulin ay hindi paglilingkod sa bayan. Nawa mabago ang kanilang mga isipan at ang kanilang puso at sila nawa ay maging mga daan ng mga pagpapala ng Diyos para sa ating bansa. At kung hindi sila magbabago, nawa ang mga susunod sa kanila ay ating pipiliin at yung mga alam natin na magtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Kaya sila ay tinatawagan natin ng pansin ngayon. Nawa madama nila ang ating ginaganap na ito, makilala nila at sana mag-isip-isip sila at tingnan nila kung ano itong ating ginaganap at ano ang ating hinahangad at ano yung kanilang dapat na ganapin at dapat na baguhin. Kaya mga kapatid, sana ating makilala na tayo ay kumikilos ngayon bilang mga mamamayan na kumikilala sa Panginoong Diyos na gumagabay sa atin, ngunit nagbibigay din sa atin ng iba't iba nating mga dapat gampanan para sa ikagaganap ng kanyang kalooban para sa ating bansa. Sa ating lahat ng mga naririto, isang maligayang bati at patuloy na pagpapala ng Diyos. At sa ating mga ipinapahayag at mga tao na nais nating gisingin sa kanilang mga pagkilos at lalong-lalo na sa kanilang paglilingkod sa bayan, magising nawa sila, magbago ang kanilang puso at ang kanilang isip at maging mga tunay silang lingkod ng bayan. Kaya sana maging bunga nitong ating pagsasama-sama ay ang ating pananalangin, pagkilala sa Panginoon na siyang gumagabay sa atin at siyang tutulong sa atin upang ang kabutihan ay makamtan natin para sa ating bansa. Kaya ngayon ay ating tanggapin ang pagpapala ng Mapanginoong Diyos. Sumayinyong lahat. At para sa ating mga pinag-uukulan din ng pansin sa ating pagtitipong ito, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano po opinion nyo dito sa 12 na in-appoint po ni Digong? Yung in-appoint po ni Digong na 12 na judge. Ano po opinion nyo sa naging desisyon nila? Mga inutil kamo sila. Mga inutil sila. Dapat sila para sa bayan, hindi para sa mga politiko. Ang pagsilbihan nila kapakanan ng bansa, hindi kapakanan ng mga politiko. Right? Wala natapalan ng mga yan, mga Supreme Court justices. Dapat natapalan nila sila ng pera. Since noong 2022, ang dinaya ng Duterte and Marcos, yung 2022 national re-election, nagsampa kami ng mandamos to petition sa Supreme Court. Nautusan ng COMELEC na mag-comply sila dun sa impact resolution na nilabas nila to reopen the ballot boxes in Santo Tomas, Batangas, kung saan dun lumabas yung 20 million votes within 1 hour na hindi maipaliwanag ng COMELEC kung saan ang galing. That's the first na hindi nila inaksyonan. So doon pa lang, mahalata mo na nagkakaroon ng sabuatan ang COMELEC and also the Supreme Court justices. Kaya lahat ng mga petition namin, in case na sinampa namin sa Supreme Court, lahat na-dismiss. Ito pa itong ginawa, pinaka-worst na ginawa ng Supreme Court. Wala silang session. Walang pasok ang mga Korte Suprema. Pero anong ginawa nila? Nag-resume sila. Why? Nag-resume sila para lang protektahan si Sara na hindi magkaroon ng impeachment trial.
dinismiss nila yung kaso ng impeachment, right? Yes po. So, dapat sila para sa bayan, hindi para sa mga politiko. Sobra na nangyayari sa bansa natin. Grabe na. Ang dami na naghihirap. Oh, pero ang ginagawa ng Supreme Court Justices, utang na loob. Kasi sino na-appoint sa kanila? Kasi Duterte. Ha? 12 justices Ma'am, din. naniniwala po ba kayo doon sa lumalabas na chismis na may kinalaman si Bongo? What? Na may kinalaman doon si Bongo doon sa kay Leone? Of course. Of course. Yun is a point of opinion. Right? Pero ba't yung kanyang statement, yung kanyang action, diba? Hindi para sa katotohanan. O hindi para sa mga pinuprotektahan nilang politiko. Wag ganun. Wag ganun. Darating ng araw, sisingilin sila ng parang sa ginawa nila sa bayan natin. Sobrang naghihimot ng bansa natin. Sobrang na. Ma'am, Sobrang na. minsay po natin kay Senator Cheese. Pero si Cheese, sobrang kapal ng mukha. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Ha? Bakit kailangan niya? Sorry ang galit ko kasi kay Cheese sobra eh. Sobra. Bakit si Sara, magnanakaw ka ng 600 million, yung 125 million for 11 days, ginastos nila. Pero hindi niya alam ko, hindi niya maipaliwanag sa taong bayan saan niya dinala. Anong kinalaman ng mga piatos na yan? Napakaliwanag sa investigation na binurap nila. Bakit imbis na ito mabigyan ng parusa ito si Sara? Like, Salamat po. Ma'am, base sa knowledge niyo mga anong magiging next move natin? Kung ako lang, sinabi ko na nga, pwede na kami, pag 24 hours kami dito eh. Hindi kami aalis ng Senado eh. Hanggat hindi to kumikilos ang Senado eh. Ito, si Chief, hindi na magkakasabuatan yung mga yan. Kahit anong gawin natin, magkakasabuatan ng Duterte and also the Supreme Court Justices. Senado and Supreme Court ang makapangyarihan ngayon dito sa ating bansa, di ba? Sila pinaisa sa Baka mga... yung makasabay kundi house lang eh. Yeah, yung house. Actually, yung house hindi sa rin inutil. You know why? Sino yan sino ang Speaker of the House? Si Romualdez Romualdez. Grabe na rin naman yan eh. Wala tayong kakampi ngayon sa totoo lang. Sino kakampi natin? Si Lord. Hintayin natin si Lord na gumawa ng way para mapaayos yung bansa natin. Okay? So good luck. Magtulungan tayo mga vloggers, tayo mga ordinaryong mamamayan na totoo may pagmamalasakit at pagmamahal sa ating inang bayan. Bahala na si Lord sa ating gumabay sa ating para sa bansa natin. Thank you po. Okay, ingat kayo lahat kasi kailangan tayo ng bayan natin kasi ilan na lang tayo. Salamat din po. Thank you. Salamat din po. Ingat lagi. Negative zero, negative below, ground level. Hindi kami sang-ayon doon. Maling-mali sila doon, so kailangan natin lumaban. Pro-PBF pa kayo? Neutral din kami. Para sa katotohanan kami. Nasama kami kung sa malaking grupo para matapos ito. Hindi kami sang-ayon sa nangyayari. So, gusto namin malaki ang rally para siguro sa sunod, gusto pa tayo para sa cheese Duterte. Pakainin natin sa daga. Cheese. Yun lang po. Sa tingin niyo, ma'am, may sabuatan po ba talaga ang Malaki. 300%. 300% malaki ang sabuatan. Sumubro sa percentage pa, ma'am. 300% malaki ang sabuatan ng lahat ng nasa nakaupo sa gobyerno ngayon. Ayun na lang dapat lumaba ang tao. Thank you po. Thank you. Bakit kailangan niyang mag-imbento ng kung ano-anong definisyon para lamang pagtagalin? Diba pinagtagal ng pinagtagal dahil gusto nilang hintayin kung ano ang lalabas sa Korte Suprema. Dahil nag-file din, at the same time, the following day na nag-file ng impeachment, nag-file kaagad ng kampo ni Sara ng petisyon sa Supreme Court. So, ibig sabihin, kaya dinelay ito ni Escudero kasi gusto niyang hintayin na maglabas ng desisyon ang Supreme Court. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you.